Ayan. So, sa data management system natin, meron tayong data warehouse, data lake house. Sa data warehouse, ito yung traditional for data analytics. Kasi mga structured data lang to or mga tabular data. Okay? So, pag nakuha natin yung data from our database, lalagay natin siya sa ETL. Okay? So, yung ETL, ang meaning niya, extract, transform, load. Meaning, ina-extract natin from data sources, whether it is flat files. Flat files means mga Excel, di ba? Yung mga Word document or PDF. Ayan, flat files. So, pagka kuha natin siya, ta-transform natin siya sa ETL. Bakit natin tina-transform sa ETL? Para ma-standardize natin yung format. Okay? Kasi kung hindi pare-pareha yung format niya, kunyari yung date, January or May 26, 2025, tapos yung iba naman 26/05/2025 or 05/26/2025. Gets nyo? Iba-ibang way ng pagsabi na yung date ngayon is May 26, 2025, which is medyo mahihirapan tayo mag-filter. Yung mga may experience sa Excel dito, di ba? Pag nag-filter tayo, although nagpo-pertain sila sa same date na May 26, 2025, maghihiwa-hiwalay siya kasi iba-iba yung format niya, 'di ba? So, very essential na ma-standardize natin yung format ng ating mga data papunta sa ating data warehouse. Now, pag malinis na siya, kukonsume na siya doon sa ating data warehouse, sa ating mga database. Ayan. And then, consume na siya sa ating report, sa ating business intelligence. Okay? So, makakagawa tayo ng mga dashboards using clean data. Okay? Kasi kung hindi clean yung data natin, ang pangit ng dashboards natin, di ba? Ang daming data masyado doon na iba-iba. So, let's say yung pie chart na yon, yung sa 100% na yon, pare-parehas lang naman may 26 pero magkakaroon ng different slices of pie dahil iba-iba yung format niya. Hindi niya nababasa as one. Okay? Magkakaroon ng skew. May skew yung data. So sa data lake naman, dito, sinolusyonan nila yung problema ng data warehouse wherein structured data lang yung kinukuha. Sa data lake, pwede na tayo makakuha ng flat files, images, video, audio. Okay? So dito, magagamit na siya for machine learning and data science. That's why kailan lang nag-boom yung job na data science kasi kailan lang na-introduce to masses etong data lake. Dati kasi sobrang mahal niya, eh. Pero ngayon mas mura na siya sa data warehouse actually. So, ayan, marami na nagta-transition sa data lake. So, same lang din siya dito, pero ang kinaibahan, etong mga formats na to, yung mga images, audio, 'di ba? Hindi naman kasi siya tabular form eh. So pupunta siya dito sa data science and sa machine learning. Okay? Dito naman sa data lakehouse, same na siya dito sa data lake. Ang kinaibahan niya lang, nagkaroon na ng unified system or tinatawag natin centralized na yung system niya. Dito kasi makikita natin, magkakahiwalay pa siya. Kanya-kanyang pool pa sila, di ba? Wherein dito, isang pool na lang siya, isang transformation na lang ng ETL, and then makukonsume na siya ng BI, reports, data science, and machine learning. Okay? Ayan. So, mas i-breakdown pa natin dito. Si data warehouse, yung structure niya and schema niya for data analytics, it ensure accurate storage and structure of data with matching data with matching metadata, thrive on order, often used for BI projects or business intelligence projects. So si data lakes naman, it handle both structured and unstructured, often for advanced analytics. Meron daw siyang historically excellent and holding enormous amounts of raw data, whether it's structured, semi-structured, or unstructured, without any particular restrictions. So si Data Lakehouse naman, kino-combine niya yung dalawa, offering flexibility with diverse data types, but these differences are fading away as the other DMs or data models are catching up as well. So, ayan.
Nakasunod pa. Medyo magulo na. Hello? Gets pa? Okay. So, sino ba yung mga... Question. Sige pa. Hindi. Question lang. Yung, di ba sabi mo na nasa market yung data lakes, yung data warehouse, Hmm. and yung isa, ang tawag doon, Eto. lake house, data lake house. Nasa market siya, no? In what Hmm. form? In what form siya? Ano siya? Naka-application? Ganon? Parang, Cloud siya. anong, ano, System to mga data to. So, si data system. warehouse, usually, gumagamit siya ng mga, yung mga may SQL, yan, pwede nating Postgre, yan, pwede siya maging data warehouse. While etong sina data lakes, usually ginagamit dito Databricks, Amazon Databricks, ah, ano pa ba? Azure, ayun. So, iba-iba siya, merong mga different providers para sa kanila, no? So, baka malito lang kayo sa dami nila, pero ito lang yung pinaka tatandaan nyo na pinaka-function niya. Okay? Kasi different features na yung mga data breaks, ganun, kung i-compare mo sila. Pero essentially, ito yung pinaka-purpose nila para ma-handle nila yung data. Kasi nga, kung hindi natin i-structure or hindi natin i-standardize yung data natin, mahihirapan tayo mag-filter, mahihirapan tayo mag-analyze. Sa madaling salita, di natin ma-analyze yung mga dirty data. Okay? So, yun. Sino ba yung mga core users natin dito? So, for data warehouse, ang gamit ni BI data analyst sa kanya is they use data warehouse to analyze historical data, generate reports, make informed business decisions. Si data scientist naman, ginagamit nila to perform advanced analytics, build predictive models, and gain insights from structured data. So, kahit si data analyst, guys, gumagamit din siya ng structured data. And mostly nga is structured and semi-structured lang yung nagagamit. Ako, even me, hindi pa ako nakagamit ng unstructured data sa 8 years, mag-8 years career ko sa data analytics. Isipin niyo, umabot na ako ng managerial role. Hindi pa ako nakahandle ng unstructured data. Kasi kailan lang siya nag-boom eh. So, si Data Lakes naman is gamit siya ng data engineers mostly. Um, kung sino yung nasa taas, guys, sila yung mostly gumagamit nito. Okay? So they are responsible for ingesting, sorting, managing large volumes of raw unstructured data in data lakes. Si data science naman, yung data lake, sinaalaw niya si data scientist to access diverse and raw data for exploratory analysis and machine learning model development. Si data analyst, ang ginagamit niya naman is to explore data from various sources without predefined schemas. Okay, so isa pang advantage nito kasing si data lakes, yung mga schema niya hindi pa naka-fix. While si data warehouse, yung mga schema niya, kailangan mo muna mag-define ng schema bago mo ipasok yung data. While si data lake, papasok muna yung data bago mo i-define yung schema. Si data lake house, same din. And so si data lake house, like data lakes, data engineers play a crucial role in managing and organizing data in a data lakehouse environment. So they benefit from unified architecture and combined strengths of both data warehouse and data lakes. So si business intelligence professional users, ini-involve nila dito pag-generate ng report and visualizations from streamlined access to structured and unstructured data. So ito yung more detailed comparison niya. Ano yung mga formats na ginagamit for structured data? Tables, rows, and columns. So usually yung mga database natin, mga nasa database sa may SQL, sa Postgre, or kahit anumang SQL structure yan dito.
papasok sa structured data. Pati yung mga flat files natin na mga Excel, ayan, structured data yung tawag doon. So for unstructured data naman, text, images, audio, and video. So sa semi-structured, si XML, JSON, CSV. Okay. So eto mga document file to si XML, pwede siyang gawin sa Notepad, pwede rin siyang um, ayun, sa Notepad, tapos i-save mo lang .xml yung extension niya. CSV, aware naman na kayo kung ano si CSV. Different extension lang siya using our spreadsheets na comma delimited format. So si JSON code to na ginagamit as a parang data structure din, no? Parang data format din. So, ayun. Usually ginagamit siya sa mga data science. Ayun. Sa data model naman, relational. So, ina-identify natin yung relationships ng mga tables, ano yung connection nila sa isa't isa. So, sa unstructured, kahit walang connection, pinapasok natin. So, sa semi-structured, gumagamit tayo ng hierarchical or graph dun sa model niya. So, dito sa common storages naman, relational database, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Relational database or traditional data warehouse. Dito sa unstructured, pinakita na natin kanina na parehas silang gumagamit ng data lakes and data lake house. And then, data warehouses din. So, dito sa semi-structure, no SQL yung gamit natin dito. And then, um, dito sa data nature natin, well-defined, fixed or yung schema, gaya ng sabi ko kanina. Ito si unstructured, unpredictable, no schema. Si loose schema, yung ibig sabihin niya is, ayun nga, kukunin mo na yung data, and then tsaka mamimili ng schema or magde-define ng schema after ma-pull yung data. Si analysis method naman, dito gumagamit tayo ng SQL queries, data mining kay structured data. Kay unstructured data, data science to, yung natural language processing, image recognition, video analysis, text analysis, audio analysis. Ayan. So, sa semi-structured, query languages, data mining. So, almost same lang sila ni structured. Pero ang gamit dito kasi is, ayan, si MongoDB, Cassandra, Couchbase, mga NoSQL database siya. So, ayan. Dito naman sa structured, si Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, ayan. Sa unstructured data, si Amazon S3, Hadoop, Spark. Ayan. Ang gamit namin sa work namin, ito si Amazon S3. Siya yung nag-handle ng mga data namin. So, dito, ito naman yung another comparison on different perspective. So, ayan. Sa storage cost, mas mahal si data warehouse compared dito kay data lake, gaya na sabi ko kanina. And si data lake house, moderately high. Pero balance siya between cost and performance. So, ayun, mas magmamahal siya kung gusto mo mas mabilis. Or, ayun, kung mas gusto mo naman na mas mura, pwede ka sa data lake na lang. And then dito sa performance natin, kaya mahal si data warehouse kasi mataas yung performance niya or mabilis mag-process ng data. So si data lake can be slow at times, no? It varies. So sa amin, ginagawa namin na ng pipeline. So naka-schedule na lang siya mag-run habang tulog kami. Okay. And then same lang din dito kay data lake house, pero optimized na siya, mas mabilis na siya. And kahit malaki yung i-ingest or ipapasok na data, is mabilis pa rin siya. Kay data warehouse, ina-expect natin na high siya, high quality, cleaned and processed. Kay data lake, dahil nga ang dami nating pinaprocess na data dyan, like image, video, text, audio, hindi siya pare-pareha ng quality. So, kay data lake house, flexible naman siya. So, kumbaga, si data lake house, best of both worlds siya, ni data warehouse and si data lake. Ayan. So, same-same na dito nung iba. May questions ba tayo dito?
Questions, clarifications? Wala. Okay. So, data management, pros and cons naman tayo. Ano ba advantage ng data warehouse compared doon sa iba, no? So, dito, meron tayong structured data. So, optimize siya para doon sa structured data. And mas mabilis natin kasi ma-analyze yung data pag structured siya, eh. At the same time, mabilis yung performance niya, lalo na pag complex yung queries natin and aggregation. So, due to their schema on right approach. And yung sa security neto, mas mataas siya kasi naka-database tayo and at the same time, meron din additional layers na ginagamit dito, yung mga database admin natin. Ayan. And sa data governance naman, so syempre pag well-defined yung schemas natin, mas madali natin ma-assess yung quality ng data natin and ma-analyze siya ng mas maayos. So, ayan. Yung cons niya is scalability. So, ito nga yung sinolve ni Data Lake na nahihirapan siya mag-scale horizontally to handle massive amounts of data. And at the same time, flexibility, hindi siya madaling mag-adjust doon sa mga changes ng data structure or handling unstructured data can be challenging. And nakita natin kanina, siya yung pinakamahal out of those three. Okay? While si Data Lake, ayan naman yung mga pros niya, scalability. Kung ano yung cons nito ni Data Warehouse, yun naman yung naging pros nito ni Data Lake. So, ayun. Yung cons niya naman is complexity. So, without proper data, proper management, data lakes can become complex, challenging, tasks and navigate and potentially leading to data quality issues. So yung pag hindi siya na manage ng maayos, yung data lake nagiging data swamp. Yun na yung magiging tawag sa kanya. Ibig sabihin, madumi. Okay, kaya data swamp na yung tawag sa kanya kapag hindi siya na naayos na handle. Ayun. So, data governance naman, ini-ensure natin dito yung data quality na much more challenging in a schemaless environment. So, kailangan mo dito ng high analytic skill. Ito rin yung isa sa problema ng mga beginners na tumatalon ka agad ng data engineering without prior knowledge of data analytics muna. Kasi medyo challenging talaga yun kasi advanced ka agad yung inaaral mo, eh. Hindi mo pa nga alam yung basics. So, career performance, ayun nga, sabi natin kanina, mas mabagal siya. Kasi ang dami niyang format na ina-analyze iba-iba, eh. Data Lakehouse naman, again, sinolve niya yung problema nung dalawa. Okay? Nung data warehouse and nung data lake. So, unified architecture na siya. Kinumbay niya na yung both strengths ni data lake and data warehouse. Same, likewise din kay Data Lake, yung dito niya, scalability and flexibility, data consistency. So, mas maintain neto yung consistency. So, mas high quality yung data neto compared kay Data Lake. Okay? Sa cons naman, of course, since mas marami siyang ginagawa, mas complex siya. And kailangan mo ng expertise in both data warehouse and data lake technologies para mas effectively mo siya magamit. Pero, ayan, mas maganda siya kung tutuusin. So, cost, while it can be more cost-effective than traditional data warehouse, well-implemented data lakehouse still requires careful consideration of cost. So, ayun, kung di natin ma-manage yan, lolobo rin yung cost natin. And additional tip lang guys, since I work in data governance, the more or the longer the data stays in your database or data warehouse, it costs a lot more. Okay? So, kunyari yung data natin na kinuha ngayon, kunyari nagpa-survey ako ngayon, na-retain ko yung data for 6 years, mas malaking gastos na yon. Pero kung i-retain mo lang siya like for 6 months, mas less yung cost niya. Okay? And yung dami rin ng data. Okay? So, yun. Ito yung i-emphasize lang natin yung data warehousing. Bakit? Kasi as a data analyst, we mainly working with data warehouse. Okay?
Even, di ba nakita nyo naman dun sa data lake, even yung data lake, meron din namang part siya ng data warehouse. So, ayan. Dito, meron tayong iba-ibang data sources. Pag sinasabi kong data sources, ito yung ibig kong sabihin. So, pwede siya manggaling ng CRMs, ERPs, SQL, no SQL databases, IoT, Internet of Things. Yung mga, familiar ba kayo sa IoT? Yung IoT is yung mga device na, kunyari, yung mga ilaw, kunyari, papalakpakan mo lang. 'Di ba? Bubukas na siya minsan. Yung sa mga high-tech. And then, yung robot vacuum. Ayan. Mga IoT yan. So, basically, lahat ng device na nakakonect sa cloud. Ayan. Social media websites, spreadsheet, flat files. Ayan. Yan yung mga data sources natin. So, lahat ng yan, kinocompile natin dito sa staging area. Wherein, dito nangyayari yung ETL, Extract, Transform, Load. Dito natin ini-standardize yung mga data para ma-store natin ng maayos into repository, into a database. Tapos, pag nasa database na siya, lalagay na natin siya sa mga data marts. Siyempre, in a business, in a company, may iba-ibang departments. So si finance, kunyari si finance, si services, si HR. Si HR, hindi niya pwede makita yung data ni finance. Tama? Si finance, hindi niya pwede makita yung data ni HR, ni services. Or kung meron man, baka merong level of access lang. Kasi meron naman na iba, kunyari mga matataas, mga VP, kailangan niya makita yung mga data. Pero not necessarily siya yung gagawa ng task. Kailangan lang may level of access siya. So, ayun. Sa presentation naman, dito na ipupull na natin from SQL, lalagay na natin sa ating mga business intelligence tools. Yung mga BI tools natin, ito yung mga Tableau, Power BI, Looker, or iba-iba pa. Marami pang mga software platform for data visualizations. Pero yun yung pinakasikat, yung tatlong yun. Okay, may questions ba dito? Gets? Gets? Okay. So, stop muna natin uli yung recording.